Alright, what's up mga boss? Good morning po, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, it's me again, ang inyong boss Noli Vlog. Muli, nagbabalik, so balik tayo sa vlogging. Ayan, at isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po tayo muli sa ating isa na naman bagong episode. At welcome back sa ating munting YouTube channel. Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, isang masayang araw pong muli sa inyong lahat mga boss. Ayan, so I'm glad na nakabalik tayo sa vlogging dahil for the long time naging busy tayo sa breeding, naging busy tayo dun sa laban ng ating mga manok. Siyempre, kailangan na i-focus dahil dun sa mga ginawa nating laban sa mga derbies. So ngayon balik tayo sa pagbablog. And then nandito tayo ngayon sa ating bunting farm. So para i-check naman natin yung ating mga na-breed. Ito yung bunga ng ating pagbi-breed doon sa ating breeding area sa Payatas. So nandito na, pinalaki ng mga tao, ko, inalagaan. So i-check natin sila. Ipapakita ko sa inyo yung mga na-breed natin na mga early bird. Itutur ko kayo. Tara mga boss, let's go. A few moments later. Alright mga boss, ito na. So check na natin yung ating ipapakita ko sa inyo yung ating mga early bird. Ayan, shout out dun sa boss ko na si Sebi Alforte. Boss, ayan sa San Siman. So boss, salamat. Shout out sa iyo. Nandito yung mga stag na gagamitin natin sa early bird. Yung unang gagamitin natin sa 6 stag dun sa palaban ni Idol Sabong Pinas. Ayan, shout out na rin dun kay Idol SP Ruel Amano. Ayan, boss, naway tayo ay magkaroon ng magandang guhit, magkaroon ng score. Ito yung ating mga gagamitin. Ito yung mga early bird natin na mga stag. Ito yung mga signature line natin na Jogwood Gray. Ayan. Yan, ito yung mga stag natin na na-breed dito, na pinalagaan natin doon sa ating katulong dito sa farm. Mga boss, sa pagbi-breed, konting tip lang dun sa mga nagbi-breed. Ayan, kapag magbi-breed kayo ng mga early bird stag, kailangan magkaroon kayo ng proper selection. Kailangan maigpit kayo sa kaling dahil sa mahal ng ginagamit yung patoka ngayon. Hindi pwede yung pwede na yan. So dapat proper selection. Huwag po kayo magbabase sa marking. Ayan, kinakailangan i-check yung mabuti yung desirable sa undesirable. Kasi alam niyo mga boss, pagka base kayo dun sa marking ng inyong mga linyada, syempre lahat naman tayo ang gusto nating binibreed yung mga winning line na sinasabi. So dun mag-start. Kapag kayo ay nag-base dun sa marking, dun na masisira yung record nyo sa winning line, mawawala. Alam nyo kung bakit? Ganito yung mga boss, kasi kapag nakita nyo yung stag nyo na nag-base kayo dun sa kanilang marking, siyempre mapapaisip kayo dahil pag nakita nyo yung marking nila, so ang mangyayari, iisipin nyo
hindi kayo magkakatay kasi manghihinayang kayo magkal. Hindi kayo makakapag-selection ng maayos kasi kapag ka nag-base kayo dun sa marking na sinusundan nyo, kahit na hindi naman sila good, ipapasok nyo pa rin dahil nga syempre nag-base kayo dun sa marking na sinusundan nyo. So dapat mas maganda gagawin nyo kapag kayo ay nag-breed, although sundan nyo yung mga marking na sinusunod nyo na winning line, so dapat alam nyo yung desirable at saka undesirable. Yan, sa akin kasi mga boss, so ginagawa ko kahit na ito, dito naman sa akin almost ang line ko rito mga imported. So galing kay Boss Norman Mendoza. Ayan, shoutout po pala to sa boss ko, kay Boss Norman Mendoza. Siya yung tumulong sa akin para magkaroon ako ng imported. So dito kahit na imported ang mga na-breed ko, kapag ka siya ay undesirable, so wala tayong choice kasi sa mahal ng patuka ngayon, kahit na gaano pa kaganda, pinapapatay ko na basta undesirable. So mahirap mag-alaga at magpakain ng manok kung hindi naman siya pasado sa standard. So ayun yung isa sa dapat na magiging pamantayan natin sa ating breeding. Hindi pwede yung basta pwede na yan. Yun, at isa sa mga lesson na natutunan ko dun sa pagbibreed, mga boss, so dapat pala kasi nga nag-focus tayo dun sa ating laban, dahil syempre kailangan natin ng exposure sa laban at nagpapakilala tayo. So bali ang nangyari, yung tao ko, yung katiwala ko, siya yung nag-alaga ng mga manok. Hindi na nakakalungkot lang kasi medyo naging mataas yung mortality rate. So maraming namatay. So hindi gaanong nagamot. So yun naman ay nangyayari, pero dapat naiiwasan. Ayan, so hindi naman tayo nagkulang, nagkaroon tayo ng vaccine, nag-treatment tayo. So nangyari pa rin yung hindi inaasahan. So isa yun sa nakakalungkot na pangyayari. Kaya dapat kapag kayo magbi-breed, kailangan wag kayo mag-breed ng sobra-sobra. Mag-breed kayo ng naaayon lang dun sa inyong kayang alagaan. Dahil ayan, nangyari na sa akin, nag-breed ako na breed ako ng breed. So ayun lang, mas marami kang breed, mas malaki yung gastos, and then in the end yung result, marami namang marireject, maraming mamamatay. So sayang lang. Ayan, so nandito tayo ngayon para i-check yung ating mga breed, kung ano na ang status. Dahil nga syempre matagal tayo hindi dati bumabalik tayo dito mga every weekly. Ngayon naging every 2 weeks na lang yung balik natin, dahil nga syempre marami tayong pinagkakaabalaan. So nandito tayo ngayon para i-check lahat. Alright, punta naman tayo ngayon dun sa ating range. So titingnan natin yung ating mga sisiw dito, kung pwede bang alagaan o palakihin. Dahil ito, marami na akong pinapatay dito kapag na sinabi ng tao ko na mahina, ang remedyo ko, pinapapatay ko na lang. Isa yun sa ito mga boss, kapag nag-farm kayo, ang nangyayari, ang pinaka-importante kapag nag-farm kayo sa bundok, ayan, dapat meron kayong maganda yung source of water nyo. Dahil ito yung pinaka main
na ito yung kalahati ng buhay ng mga manok nyo, yung source of water. Kasi kapag ka po, lalo na kapag deep well lang ginagamit nyo, dito mangyayari magkakaroon sila ng foul cholera. So mahirap gamutin yan, foul cholera, hanggang sa maubos lang yung manok nyo, masayang yung inyong ginastos. So dapat quality over quantity, hindi quantity over quality. So sayang, maraming nasayang dito sa mga national ko na January born, maraming nasayang. So pinapatay ko na, hindi ko na binigyan ng chance kasi bili lang tayo ng bili ng vaccine, tapos bumibili tayo ng antibiotic, wala namang nangyayari, useless lang. So ang remedyo na ginawa natin, so pinapatay na lang natin, nandun na yun wala na tayong magagawa, maraming casualties. So sisihin man natin yung tao nag-aalaga, so hindi naman din niya kagustuhan yun, kaya lang dapat may iwasan, kung hanggat maaari may iwasan. Siyempre siguro kulang lang sa briefing, kaya gano'n na nangyari. So dapat sa pag-aalaga ng manok, maging vigilant kayo, hindi yung basta breed ng breed. Ayan, so lagi nyo tatandaan mga boss, dapat yung quality over quantity, hindi pwedeng basta quality, hindi pwedeng sabihin natin na imported to, ibibreed natin kahit hindi naman siya, wala siya sa standard, ibibreed natin. So sayang, ito yung isang malaking lesson learned na ginawa natin. Although dito naman sa farm natin, mahigit na 1 year pa lang naman tayo dito so ito yung year na talagang napakahirap, yung summer na ganito. Mataas talaga ang mortality rate dahil dito sa Luzon ganitong panahon lumalabas yung virus, yung mga sakit nagiging viral. Alright, ayan mga boss, dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Ayan, dun sa mga boss dyan na bago lang mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like at mag-share. And then wag nyo kalilimutan syempre yung notification bell para updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So mga boss, darating po ang araw tayo mamimigay rin tayo ng manok. Sa ngayon wala pa kasi nga medyo mataas ang mortality rate dito sa atin. So nakakalungkot man, pero hindi tayo hinto, tuloy lang. I know gold is not enough.